And hi guys, nandito na naman tayo sa ating garahe and ngayon nandito na tayo ulit sa ating 2014 GMC Acadia. So ang project ko naman ngayon is palitan yung kanyang air filter. And kaya ako naisipang magpalit ngayon ng cabin filter niya is napansin ko recently nung nagana na yung air conditioning ng sasakyan is kapag nalamig siya minsan or pag nabuga yung mga vents ko is minsan amoy loom siya and sometimes nahihinaan ako sa buga niya. So ang gagawin lang natin ngayon is papalitan na natin ng bago yung ating cabin air filters. Okay, so as usual, karamihan sa mga sasakyan nandito sa may glove box yung cabin filter ng mga sasakyan. So, dito sa GMC Acadia, makikita natin dito, meron siyang parang pinipihit. Ayun yung lock tab niya. Ayan. Ayan o. Usually kasi ang experience ko is kailangan mo tungkabin yung part na yan sa mga glove box ng ibang sasakyan. Pero dito, a good discovery na ditanggal na lang siya. So, dito lang din sa kabila, medyo madilim lang. Ayan. And then kapag tanggal na yung mga pin na yun, pwede ko na siyang dahan-dahan Oh, ano to? Bakit may ganito dito to? Anyway, baka yung sa dati pa mayari pero anyhow, dito sa gilid meron siyang parang rod na may mga gears, ayan, na may mga teeth and dito siya para yung dahan-dahan lang yung bukas-sara ng glove box natin. Okay, so from here makikita natin ito yung lalagyan ng kanyang air filter. So ang gagawin ko lang is pull down ko lang itong mga pin na to. Ayan, with one hand kasi naka-flashlight yung isa. And then meron din dito sa gilid. Yan. And then, yung last nandito sa kabilang gilid, sa baba. And then, dahan-dahan ko siyang ipupull para matanggal. Ayan. So, kasama na rin pala niya, unlike dun sa iba kong experience na eto, cover lang talaga siya. So, eto, kasama niya na yung filter. So, dahan-dahan ko lang hugutin. Okay, so nakuha na natin yung kanyang air filter. So, ito yung galing sa sasakyan and dito sa casing niya and also dun sa pinagtanggalan natin, wala akong makitang markings kung saan yung direksyon. Merong direksyon lang kung paano mo ilalagay yung mga gantong filter eh. So, ayun, wala nga akong makita sa kanya. So, ang gagawin ko na lang is i-keep in mind ko kung paano nakalagay yung lumang air filter, kung paano ko isasalpak yung bago. So, itong luma, nakasalpak siya as yung arrow niya is naka-point upward. So, yung airflow niya is from ilalim pataas. So, i-keep in mind ko na yung arrow niya is nakaturo pataas kapag isasalpak ko na tong bagong air filter natin. Ngayon, ikukumpara lang natin side by side. Yung nasa kanan natin, ayun yung luma. Ayan, mas maitim na siya. And dito sa bago, see-through pa siya. And dito, nangingitim na talaga siya. And mas mabigat siya compared dito sa bago. Ibabrush ko lang to para matanggal yung konting alikabok and then pwede ko nang ilagay yung bago nating filter. Ang gagawin ko na is, bagong filter natin is ilalagay ko na rin. So, ito yung arrow niya. Yan, arrow up. So, yan, lagay ko lang siya dyan. So, babalik na natin to dun sa ating sasakyan. Okay, since nakabukas na rin naman to, pupunasan ko lang ng konti yung mga nakikita kong alikabok. So, ayan, pwede na siguro yan. And then, isasalpa ko na yung filter natin. Sa ilalim na part, yung parang grill nung plastic housing niya. And then, dahan-dahan ko lang siyang isasalpak. Okay, make sure na magki-click siya. Okay, so ngayon nakasecure na yung filter niya doon sa loob. Ang gagawin ko na is ibabalik ko na ulit to. And unang-una kong i-check is dapat naka-lock pa rin yung mga hinge niya doon sa mga gilid-gilid. Unang-una is kailangan nating i-align tong parang pole na to na may gear. Ayan. Dito sa clear plastic na yan, kailangan nating ilusot yan true and true kasi yung gears nito is kakapit dapat doon sa white gear na yan. Kasi ito yung nagpe-prevent na kapag binuksan natin yung glove box is bigla na lang siyang babaksak. So, ang purpose nito is to slow down and to smooth out yung kapag binubuksan niya. Kailangan lang natin ilusot. Yan. There we go. Yan. Okay, so nakalusot na siya and yan. Yan. All aligned pa rin naman. So, dandan ko siya ulit bubuksan. Eh, no? Hindi siya nabagsak. So, ayun yung purpose nun. So, ang gagawin ko ngayon is gagamitin ko na ulit yung mga pin niya. Okay, so make sure na pag ganyan nyo siya ikakabit, pabaliktad, lusot, and then twist, palayo. Okay, so para yun dito sa side niya sa kanan, para ikabit siya is
Nakaganyan. Lusot natin sa mga notches niya. Yan. Then, twist. Papunta naman sa atin dito. Yan. Locking smooth. And, pwede natin siya i-testing. Okay, so na-start na ulit natin yung makina ng sasakyan. So, ngayon pa lang, napapansin ko na agad yung difference ng buga ng fan niya. So, ngayon, papasok na natin yung comparison sa bagong palit natin na cabin filter and yung hindi pa napapalitan. Okay, so dun pa lang sa testing natin ng full blast ng hangin niya is naririnig ko na agad yung difference nung buga ng hangin kanina sa ngayon. And also, sa amoy pa lang, parang nawala na rin agad yung sinasabi kong parang amoy loom. So, yeah, that's a win-win. And yun lang naman, ganun lang kasimple magpalit ng cabin air filter para sa 2014 GMC Acadia. Yun lang. Bye!